Okay, so naiba po yung aking topic, Pastor Cyrus. Pasensya na, no? Habang nag-worship kasi ako kanina, I just felt in my spirit to modify my message. No? Ewan ko kung sinong kakausapin ni Lord ngayong umaga at may gagawin sa kanyang Panginoon na dakilang bagay. But I just want to tell you this one thing, na hindi kayo aalis sa lugar na to na walang ginawang Panginoon sa inyo. Amen. Are you believing for that? Amen. Kasi according to your faith, it shall be manifested unto you. Amen? Amen. It shall be done unto you. So, allow me to read our text na pinakita ng Lord sa amin habang nag-worship tayo. It is in Isaiah. It is in Isaiah chapter 10, verse 27. Sabi po rito, hello Sam. Sabi po rito, and it shall come to pass in that day that his burden, his oppression shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke, bandage from off thy neck. And the yoke or the bandage shall be destroyed because of the anointing. Amen po ba? Sa Tagalog po, at darating sa araw na yon, mangyayari na ang pamatok o kabigatan, no, na inilagay sa iyo, sa iyong balikat, at ang yoke, yung pamatok, no, tama ba yun? That his burden, yung bigat, at yung yoke, yung pamatok, no, parang sa baka, yung pamatok nilalagay dito para sunod-sunuran siya, no? Oo. Alam to ng mga magsasaka. Aalisin sa iyong anong neck? Batok o leeg. Di ba? At ang sabi ng Bible, at ang pamatok na to nagre-represent sa bandage o kaya yung pagkagapos, pagkatalikala, pagkaalipin, sapagkat pag ikaw ay nakapamatok na ganyan, alipin ka. Wala kang kalayaan. At ang sabi po na ba nakasulatan, ito'y masisira dahil sa anointing. Now, the word anointing simply means the power of the Holy Spirit. Amen? The fire power of the Holy Spirit. When we talk about the Holy Spirit, marami po siyang symbol. Pwede siyang dove, pero madalas po nung ang Holy Spirit po ay bumaba, no? Bumuhos sa mga Kristiyano noong unang panahon, ang Holy Spirit po ay nakita in a vision bilang apoy. Amen po ba? At may napakahalagang bagay po na maunawaan natin kung bakit ang Holy Spirit sa ating mga buhay ay dumarating bilang apoy. Kay Jesus Christ ay dumating ang Holy Spirit bilang isang katulad ng kalapati. Puti na kalapati. Siguro isipin natin bakit hindi apoy? Iba kay Jesus. Si Jesus kasi perfect siya. Wala nang susunugin sa Kanya. Amen po ba? Amen ba? Wala siyang kasalanan. Nandiyan po ba kayo? Namatay si Jesus sa cross para bayaran, tubusin, kunin ang ating mga kasalanan. Amen po ba? He was a perfect person. Isa siyang Diyos na nagkatawang tao at perfecto po siya. At tinubos po niya tayo sa cross. Kaya nga si Pilato po nung si Jesus Christ po ay pinakuha po niya para hukuman, no? sa kay Pilato, siyang hari sa Israel nung araw, no? Siya yung pinadala po ng Roman Empire. So sinaliksik nila si Jesus. Ang makukulit yung mga Pariseo Scriba, sabi ng Pariseo Scriba, hukuman mo na yan, kundi susumbong ka namin kay Cesar, yung hari po ng Imperyong Roma. Ayaw ni Pilato na magpatanggal po siya doon sa kanyang posisyon. So, ibinigay niya sa mga Hudyo. At ang inilagay po doon sa taas ng cross ay Jesus, hari ng mga Hudyo. Amen po ba? Amen. Alam nyo kasi nung araw, may kwento ko lang kapag ikaw ay ipinako sa cross, ilalagay sa taas ng ulunan mo kung ano yung krimen na ginawa mo. Si Jesus, wala siyang krimen. Wala siyang kasalanan. Amen? Kundi siya po ay inilagay doon sa kanyang ulunan, hari ng mga Hudyo. Ibig sabihin, dahil wala siyang kasalanan,
pero namatay siya na parang makasalanan, ibig sabihin tinubos siya tayo, meron siyang kapangyarihan para tubusin ka, patawarin ka, at alisin ka mula sa kasalanan. Amen? Are you hearing this? Nakukuha niyo po ba? Kaya, si Jesus po ang ating tagapagligtas. Wala nang iba. Hindi relihiyon, hindi tao ang kaligtasan. Si Jesus Christ. Sapagkat siya ang namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Palampakan natin ang Panginoon. Ayan. Kaya ganun po. Ganun po yung nangyari po sa ating Panginoon. Kaya si Jesus Christ po, mga kapatid, no, nung dumating ang Holy Spirit sa Kanya, sa Matthew chapter 3, no, bumaba ang yung kalapati. Dove, malinis, symbol of purity. Bakit? Kasi si Jesus is pure, holy. Siya ay tumubos sa ating ang kanyang dugo ay makapangyarihan dahil banal. Amen po ba? Kaya dumating sa kanyang Holy Spirit bilang kalapati. Pero tayo po, mga Kristiyano, dumating na parang apoy. Amen po ba? Amen. Sapagkat maraming susunugin sa ating buhay. Amen? Amen. Maraming mga gawa ng dyablo ang susunugin ng Holy Spirit sa ating buhay. Amen? Amen. Kaya nga, sabi po ng banal na kasulatan, pagka anointing na to ay dumating, yung anointing, yung power of God, the Holy Spirit of God. Sabi nga po doon sa Acts chapter 10, verse 38, paki-flash nga kung meron kayong easy worship application. Sabi po roon sa Acts chapter 10, verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Amen po ba? Amen. In-equate po yung power tsaka Holy Spirit. Amen? At yung anointing, yung tatlong yun, synonymously stated. Anointing, Holy Spirit, at saka power. Sabihin, pag dumating sa iyo Holy Spirit, may anointing ka. Pag may anointing ka, may power ka. Amen? Alapakan natin ang Panginoon. At kapag gano'n ang nangyari, sabi po ng Bible, tulad ni Jesus, He went about doing good. Nakagawa siya ng mabubuti at mga dakilang bagay. Sino sa atin dito gusto niya makagawa ng mga dakilang bagay? Amen. Mabubuting bagay. Amen. Yung mga bagay na magiging impact sa maraming tao. Wala pag di tayo puspos, hindi impact, impacto ang gagawin natin. Diba? Oo. Impacto, in Latin word, this means curse o masamang gawa o demonyo. Oo. May Latin pala yun gamit. Na-research ko po yan ng mga 367 seconds. Hindi lang pa. Joke lang po. Pero siniresearch ko po talaga yun. Amen? Amen. Kaya ako, ganun po pag may anointing ka. Amen? Ordinaryo ka lang. Pero pag ikaw ay anointed by the fire and power of the Holy Spirit, grabe. Susunugin ni Lord ang mga bondages sa buhay mo. Amen? Susunugin ng Panginoon sa buhay mo ang mga gawa ng kadiliman, kabigatan, depression, oppression. Amen? At babaguhin ka na parang ginto. Amen mo ba? You will come out as gold. Amen? At pag ginto ka na, magagamit ka na. Mahalaga ka na. Tataas ang value mo. Pag-aagawan ka ngayon ng mga tao. Ibig sabihin, gagamitin ka ng Diyos sa kanilang buhay. Makagagawa ka ng dakilang bagay. Are you with me? Umalakpak na po lahat, umayantok na. Joke lang. Seryoso na tayo Ayan. Amen! Are you enjoying this, mga kapatid? Nakabless ang word of God. Amen? At hindi lang yon, pag anointed tayo, glory be to God. Ang sabi ng Bible, pwede tayo po na gamitin ni Lord para yung sa King James Version nga mas maganda King James Version. So sabi po ng Bible sa King James Version po, ito kasi medyo masyado lang pinaliwanag po yan. Ayan. Nagpapaliwanag pa ako. Ayan. Di ba? Wala na akong ipapaliwanag, pinaliwanag na dun So kunin natin ang King James. So sabi po rito, and healing all that were oppressed of the devil. Ibig sabihin, pwede tayong gamitin ng Panginoon
para pagalingin, ayusin yung mga buhay ng mga taong pinapahirapan ng demonyo. Pero palapakan natin sa Lord. Kahapon po, galing kami sa encounter, grabe. Fasting kami ng 3 days, nag-incubation kami, nagpapuspos kami ng fire of the Holy Ghost. Holy Ghost. Glory be to God. And then, grabe puspusan po. First day pa lang, grabe na po. Second day, grabe. Halos di na makabangon yung mga tao. And then, testimony si ginagawa namin as a parang culture ba, after ng encounter, testimony. Abay, grabe. Ang daming testimony. Isa sa nakot ang attention ko sa testimony is that yung isa pong young people, ang pogi, pero mas pogi pa si Pastor Cyrus. So, syempre, siyang pastor dito. Baka hindi ako pakainin. Joke lang. Young people. At ang tingin ko, the way I assess him is that siya po isa ng disciple. Maaaring siya po yung last music or what. Basta alam ko, meron na siyang department sa ministry. Na-shock ako. Oo. Kasi daw, nagpapasalamat siya sa encounter. Kasi na-encounter niya yung fire of God. Yung anointing, grabe. Iyak siya ng iyak. Di niya mapigil na sarili niya. Alam niyo sabi niya? Kahit ganun daw po na umaattend siya, ganyan. Kung pwede ko sabihin ito, sabihin ko na. Oppressed po siya. Alam mo, parang meron daw kapangyarihan na humahawak sa kanya. Hindi niya mapigilang manood ng pornographic films. Tsaka nagmamasturbate po siya. Ewan ko, sorry, brother. Iyak siya ng iyak. Nanditili siya sa sarili niya. Pero nung halos magwala siya sa patutuo niya, sabi ko, grabe, niyakap ko nga siya eh. Sabi ko, tuloy-tuloy ka lang na. May plano ng Diyos. Amen? Amen? Pinalaya siya ng Panginoon! Amen po ba? Grabe. Inatid pa nga niya ako. Siya pang nag-traffic doon sa hindi ko naman kilala. Blessed na blessed po siya. Because of the anointing, fire, power of God, tinalaya siya ng Panginoon. Pero palapakan natin ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Glory be to God! Kaya sabi ng Bible, kapag tayo po ay nakaranas ng anointing, may kalayaan. Amen. May pag-aapoy na tutupok sa gawa ng kadiliman. Amen po ba? Kaya tulad ko po, ako po ay, tulad nga po na sabi ni soon to be bishop, pero sa ngayon ay busy sa shop. Masaan, my friend Dr. Lawrence, pwede na kitang i-ordin, sir. Gawin kitang archbishop. Ay, malapit na. Ayan. So, medyo, po tayo, sumemplang po tayo sa buhay. Ako po ay muntik na naging first honor sa elementary, pero ako po ay nag-aral ng first grade 1, 6 years old. Mahilig po ako mag-aral. Basa ako ng basa. Sulat ako ng sulat, drawing ako ng drawing. So, saling pusa ako sa grade 1, pinapasok ako dahil, yun nga. And then, nung ako'y habang grade 2, grade 3, nagkaka-honor po ako. Pinuliti ka lang nung tita, nung kaklase ko, na siyang namamayag pag na first honor, kung bakit hindi ako naging valedictorian sa elementary. Si teacher yung tita niya. So, sa mga tuwid, may utak din tayo. Amen? Mali utak tayo, aliwan utak muna mong labat. Diba? So, praise God, nung ako'y nasa high school na po, nasa section 2 po ako, yung valedictorian namin, nasa section 7. Amen? At doon po, sa libong estudyante sa Bayambang, ako po'y pinalad sa ikapito sa top 10. No, top 10 po ako sa pinaka, yung medyo may sinasabi sa utak. Kasi aral ako ng aral. Amen? Pagdating ng second year high school, eto na, dami ko na nabarkada. Nakabarkada ako ng mga pogi. Sabihin, mga taong walang magawa sa buhay.
Pero yung pogi natin sa church is mas maganda. Presence of God in the inside. Amen? So, mas maganda yun na klaseng pogi. Kasi pagka-pogi sa labas, di ba? Yung gagawa na, naku, grabe, dami. Iisa lang yung ano ko, yung notebook ko. Amen? Tapos, hitit ako ng marijuana, hitit ako ng rugby, cup syrup, ganyan. Wala pang shabu nun eh. Kung meron ng shabu, hello. Kung meron ng shabu, delikado, ano? Awa ng Diyos, walang shabu. Wala pang shabu nung araw. So, yung nga po, at hindi na ako nakapag-aral ng gusto, puro dating classes. Sa makatuwid, lahat na yata ng bisyo natutunan ko sa barkada, na-involve ako sa fraternity. Bugbugan dito, bugbugan doon, 2 piso lang ano pa, pustahan, kaya ganito kaliit, no? Eh, sir, malakas sa loob mo pag nakaano ka ng drugs, tsaka mga barkada. So, grabe, yung pagiging top 7 ko, ang nangyari po, naging top 1. Top 1 district. Di ba? Binabaha. At, so yun po, hanggang wala na po, hanggang nag-college ako sa Dagupan, lalo na, grabe pala dyan sa mga boarding house dati, no? Ang lupit ng bisyo dyan. Yung marijuana na hinihitit ko, kinakain ko na. Nalagay ko sa pritong itlog. Kaya pagdating sa school, tingin ko doon sa teacher namin, Satanas. So, daming bisyo, dyan po sa may Arellano, naku, palagi ako dyan. No? Sa mga disco, mga beer house. Parang di ka naniniwala. Palagi po tayo dyan ng araw, no? Ubus ang pera. So, to sum it all up, no? Hindi ko gusto ikwento sarili ko, gusto ko ikwento si Jesus. Amen? Pero gusto ko lang ipatuto sa inyo, bihag ako ng kasalanan. Dami kong girlfriend, no? Opo. Pero ngayon, isa na yung asawa ko. Lala kong, baka may pierno ako. Tsaka ayaw kong mawala yung anointing ni Lord, di ba? Tsaka yung blessing. Binibless ka na, sasablay ka pa, delikado ka. So, yun po. So, yun ang nangyari sa buhay ko. Grabe po, at hindi ko alam yung paggising ko sa umaga, madilim, hindi ko alam ang araw at gabi, inom sa alak, gabi-gabi, araw-araw, hanggang nagkasakit po ako. Ubo ako ng ubo, lumalabas po sa sipong ko, dugo na. Pag nagbawas naman ako, may dugo rin. So, dami kong sakit. Payat ako noon. At nagdanakaw na po ako. Nambabastos na po ako kung ano-ano pa. Hanggang may nag-imbita sa akin ng Bible study. Amen. Kaya sino rito yung mga inimbitahan? Mapalad kayo. Kasi in-invite kayo rito. May plano si Lord sa inyong buhay. Pero palakpakan natin sila. Hindi aksidente na nandito kayo ngayon, ha? May gagawin sila. Mahal kayo ng Panginoon. Amen ba? Amen. Praise God. So let's go on. So yun nga po, in-invite po ako. At first, ayaw ko. Pinagtataguan ko yung nag-invite sa akin. Hanggang finally, nasupol po ako. May 3 po akong tirang marijuana noon. Kasi ako, araw-araw ako nagchuchungki. So, 3. Naiwan sa bulsa. Bible study, pinilit ako. Sabi nung nag-invite, di ka na. Nanay ng barkada ko, doon ako pinapakain. So, naiya ako, baka hindi ako pakainin. No? So, pinagbigyan ko. Eto na ngayon. Nung a-attend po ako, maghihitit uli sana ako. Eto na, listen. Eto na. Naranasan ko na yung anointing. Amen? O, kasi pinagpipray pala ako ng mga tita kong born again. Tapos, nakakapagbasa ako sa Bible. Diba ako nababasa ko yung Bible na nandun sa kanila. Kaya ito na ngayon. Nung a-attend ako, chochongkihin ko sana yung mariwanang 3. May boses ako narinig, sabi ng boses, a-attend ka sa maka-Diyos, gagawin mo makasalanan. Hindi yan tama. Gumanon ako. Sino yun? Sabi ko. Ako gustong-gusto ko eh. Alam naman ako yun. Alam naman Satanas. So hindi ko maunawaan.
sinunog ko po yung marijuana. Pagkasunog ko yung marijuana, mga kapatid, no? At pag-attend ko sa home Bible study na yun, abay, eto na. May sumalubong sa akin na napakalamig. Yeah, napakalamig po yun. At yung napakalamig na yun, ewan kung ano yun, hindi aircon. Kasi ibang klase. Nanunuot. Penetrating talaga sa emotions, sa kaluluwa ko. Then, pagkatapos po nun, may natanggal dito po sa likod ko, mga kapatid. Pagkatanggal po niya, ang sarap ng pakiramdam na kahit parang wala kang pera, ang sarap po, mga kapatid. Napakasarap ang pakiramdam, napakasaya ko. At yung time na yun, nakikinig ako sa Word of God, tuwang-tuwa ako. Pag uwi ko ng bahay, yung pong Bibliang lukot-lukot, nakita ko, iwan ko bakit ko pinlansya isa-isa. And then, praise God, binasa ko, then nawala yung pagsisigarilyo ko, nawala yung pag-iinom ko, nawala yung pagmumura ko, hanggang gusto-gusto nang umaten, hanggang naging pastor ako. Hindi ko akalain, naglalaba ako sa mundo ko, ano nangyari sa akin? Ano, naginip ba ako? Is this for real? That's the anointing. Amen? Ang anointing ni Lord will make the difference. Palalayain tayo ng Panginoon. Amen? At sa atin ng Diyos, at kung sino, at kung nasa atin ng Diyos, amen, walang makakadaig sa atin. Kasi sasamahan ka ng Panginoon. Pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon. Aayusin ka ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Can I hear some shout? Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ako, I really treasure the power, the fire of God, the anointing of the Holy Spirit. Hindi ako alis ng bahay hanggang di ako nagpupuri, sumasamba at nagpapapuspos sa anointing ng Lord. Amen? Kaya si Mrs. ko nabighani sa akin. Alam niyo bang halos ang barangay ang karibal ko dyan? Mayayaman pa. Ay, naku, pag nakita niyo yun, nung kabataan pa niya, para yang si Gretchen. Gretchen Albarida. Love you. Hindi, ate si ano yun, yung Castorado yun. Maganda rin yun. Hindi, ang ganda po niyan, grabe. Hanggang ngayon pa naman, maganda pa, di ba? Fresh na fresh pa rin. No? Meron pa siyang asin. Nung nagsama kami ni Lawrence, nagkaganito ako. Joke lang, pre naman. Hindi. Kasi minsan nagkakaano kami ng mga jokes. But kidding aside, mga kapatid, mahal ka ng Panginoon. Amen. The Holy Spirit wants to bless you and pour out His fire upon you. Gusto kanyang linisin. Gusto niyang ayusin ang iyong buhay. Gusto kanyang gamitin. Amen. Gusto niya, sabi nga ni Santo Bishop Lawrence, gusto niya through you, sa pamamagitan mo, magmamanifest yung mga gagawin ng Panginoon. Amen. You will be able to bring impact to the people around you. Amen? Hindi impacto. Noon, nung wala ako kay Lord, puro impacto ginagawa ko. Ang dami kong ginawang drug addict. Lahat na pupunta sa skinita namin, hindi pwedeng hindi chuchongki na marijuana. And because of that, dumami po ang addict sa amin. Kasi ang tito ko, drug dealer. Ako yung marijuana po. Ginagano lang namin yan sa banig, sa higaan, yung parang ano yung higaan? Oo, yung parang kama. Pero walang kama, tawag doon. O papag. Lalapag, ang dami mamumulot ka. Kikiluhin namin. Grabe po. Dami. Kaya po nung ako'y wala pang Holy Spirit, puro demonyo na sa akin, wala. Hindi impact ang ginawa ko. Puro impacto. Yung nakatapos ng pag-aaral. Pero praise God, nung ako po ay napuspos ang Holy Spirit, sino mag-aakalang ako hindi nakapagtapos sa pag-aaral sa college, ngayon po doktor na po ako. Natapos ko na yung first year doctoral degree. Kaya pwede na kayo magpagabot sa akin.
Sa spiritual. Through the Holy Spirit, di ba? Hindi naman tayo nagpapagaling si Jesus. By the power of the Holy Ghost. Amen? So napakasaya ang journey at grabe po kapag kasi Lord talaga kanyang Holy Spirit ang kumikilos po sa atin. Your life will never be the same again. Kaya kung boring na boring ka, kasi ang daming mga oppression, ang daming yoke, ang daming mga burden sa buhay mo, you have come to the right place. Sa lugar na to na kung saan nandito ang Holy Spirit. Amen? Because Jesus said, apart from me, apart from the Holy Spirit, we can do nothing. Amen? Nag-research po ako, some of the most very successful people, some of the most long life or extended ang buhay na people, many of the most tawag dito, yung bang holy, yung talagang nakakagawa na sila po'y makapagbagong buhay, ay yung mga taong pinuspos ng Holy Spirit. Amen? If you will be able to experience the Holy Spirit upon your life, grabe, magiging mapagtagumpay ka. Because the Holy Spirit is the wisdom of God. He is also the power of God. And He is our Parakletos. Ano ibig sabihin ng Parakletos? Greek word po yun. The word Parakletos means, in a simplest term, partner. Amen. Siya ang iyong partner. Amen. Ano ang partner sa dictionary? A partner is someone who is committed to help you achieve your success. Kaya kung wala kang Holy Spirit, palpak ang buhay mo. Pero if you have the Holy Spirit, inaya mo siyang mapuspos kanya palagi, kapatid, your life will be brought into another level. Amen po ba? Pero palapakan natin si Lord. Amen? Ayan. So ngayon, let's come to our conclusion. Ako po, hindi po ako mahilig mag-share ng mahaba na ngayon. Opo. Lalo po pag gutom po ako. So, paano po tayo makakaranas? How can we experience the anointing, the power, the fire of the Holy Spirit? Amen? So, number 1 po, listen to this. Magtatapos na po tayo. Listen to this. Number 1, para maranasan po natin yung pong pagbisita, o hindi lang pagbisita, kundi pagtira ng Holy Spirit sa ating buhay. Number 1 po, you need, tatlo yun, magkakasama. You need to repent from your sins and then believe on the Lord Jesus Christ na namatay siya sa cross, and then accept Him now as your Lord and Savior. Walang religion po dito. Amen? Regardless of your religious orientation and affiliation, amen, you need to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Hindi po ako tatanggapin nyo. Magagalit ang misis ko. Nasa puso na niya ako. Amen. So kinakailangan tanggapin natin si Jesus. Ako po, tinanggap ko si Jesus April 2, 1987 at naranasan ko po ito. So, kahit kabataan lang po ako, grabe, nagbago po yung buhay ko, hindi dahil sa akin, kundi sa Holy Spirit, kay Jesus na tinanggap ko. And then, yung mga magulang ko, nagtaka sila, bakit di na to umiinom? Nagtaka sila, bakit di na to naninigarilyo, di na nagsusugal, tapos di na nagmumura, puro pray, basa ng Bible, pinagtatawanan nila ako, hanggang maya-maya, a little later, and then maya-maya uli, naakay ko na sila kay Lord. Sinanay ko, kataong nag-umbagan sila ng tatay ko, nadala ko sa Bible study, iyak nang iyak, tumanggap kay Lord, na nakakilala sa Panginoon. Sumunod yung mga sugaron na mga kapatid ko, right? Sila po ay mga sugaron dahil basketballista, 5'11 yung isa, 5'9 yung isa. Si tatay ko rin ay mga 5'8, so ako lang po 5'4 and 1/5. Amen. Isa akong panganay, baka siguro sa bubuhat ng mga kung ano-ano mga mabibigat na trabaho, no? Hindi ako tumangkad.
Pero sabi naman nila, okay lang kasi ako naman ang daw ang pinakagumong gwapo. Peace to all the world. So, glory to God. At, siyempre, biro lang yun. Pero, ang biro po ay kalahati doon totoo. Diba? No, half myth, half truth. So, now, yun po, sinyaran ko sila by the power of the Holy Spirit hanggang buong pamilya kami nakakilala kay Lord. Meron akong mga ate, may mga kapatid ako na pastor na, amen? May mga pinsan ako, ilan sa kanila pastor na rin, amen mo ba? Grabe. Kaya po, nung tinanggap ko si Jesus, ang Holy Spirit, praise God. My life has never been the same again, and then nagbigay ito ng impact sa paligid. Amen? And then blessing starts to take place. Alam niyo, ang buhay namin napakahirap. Pero nung naakay ko sa Panginoon, ang mga kapamilya ko, unti-unti kaming pinagpala. Amen? Puri ng Panginoon. Palapakan natin isang pasunod. So ngayon, sino po ito ang gustong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas niya? Papasukin si Jesus sa kanyang puso. Alam ba kumakatok si Jesus Christ? At ang tanging gusto niya ay tanggapin mo siya. And let me say this, relationship always starts in acceptance. Diba? Ang relasyon ay naitatatag at nag-uumpisa sa pagtanggap. Sa magkakaibigan, kung di mo siya tinanggap, hindi kayo magkaibigan. Magrelasyong boyfriend-girlfriend, nanligaw yung lalaki, hindi niya tinanggap yung babae. Walang relasyon. Sa kasal, nagkakasal kami ni Dr. Lawrence, pinapasabi namin sa mga ikakasal, ikaw tinatanggap po ba siya bilang iyong asawa? Hirap pag ginhawa, sakit karamdaman. Pag hindi nag-amen yung babae, hindi tuloy ang kasal. Kaya may baon yung iba na chlorets, baka kasi nasa para makapagsalita. Mahalaga yung sabihin mo kay Lord, Lord, tinatanggap kita sa buhay ko. It's not your religion that matters. It's your accepting the Lord Jesus Christ that brings you into an intimate relationship with Him. Amen? Gusto mo ba siyang tanggapin? Amen. Ready ka na bang tumanggap kay Lord? Amen. Sino ito gustong tanggapin si Lord? Amen. Pag tinanggap mo si Lord, di ba makasalanan ka? Oh. Pag nahuli ka ng pulis at tinanggap mo yung parusa sa iyo bilang makasalanan, anong gagawin sa iyo? Ikukulong ka. Bubugbugin ka pa nga. Amen? Parurusahan ka. Pero iba kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, pag tinanggap mo siya, di ka niya ikukulong. Palalayain ka. Amen. Pag tinanggap mo siya, di ka niya parurusahan. Patatawarin ka niya. Amen. Pag tinanggap mo siya, di ka niya papatawa ng parusa sentensya. Bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Amen. Saan ka pa? Eh di kay Jesus Christ na. Amen? Palapakan natin ang Tumayo tayong lahat.